Hi. Uy ko. So there, I am tired today. Wala ko'y content na mahon-hunahan. Basta ako alang wala akong maisip na content, basta pagod yung katawan ko tiyo. Hindi naman talagang pagod yung katawan ko. Yung isip ko talaga parang sa buhay there. Hindi pwede sa sarili mo lang. Kailangan mo talaga yung kasundo na tao sa buhay mo. Kasi hindi naman talaga masaya ang life kung ikaw lang, di ba? Ano yung trabaho, problema, ayun, kailangan mo talaga yung mayroon kang kasama na close kayo, yung feeling nyo na sa isa't isa gusto nyo, mga ganun. Kasi yun ang magbibigay ng inspiration, yung strength, yung kasi may kasama ka. Kung wala, edi talagang malungkot ang buhay, no? Yung buhay ko talaga, the more na masakit yung ano ko, kuko ko. Sakit talaga. Dahil madami akong binalatan na pineapple, no? Masakit yung ano ko. Ganun talaga ipasa-masa. Madami akong babalatan ng mga pinya. Ayun there. Kaya nga kung yun ang yun talaga, it's a gift. No, gift yan from God. You know? Yun regalo na yun ni God. Package na yun ni God sa buhay. Kasi yung tao talaga masyado nga maburing eh. Hindi talaga pwede eh. Kailan ka ng koloni? Wala. Ng koloni? Wala. Oh, there. Sa buhay, kailangan talaga yun. Kasi
Te? Wala. Ganun. Mamaya lang, Elijah, ha? Kasi nandito pa ako, dito ko eh. Yung bata talaga, oh. Nag-ano siya, gusto siyang makausap niya ako. Sa buhay, there is, kailangan mo talaga ng hindi yun yung mga like friends na makasama mo. Hindi yung toxic, ha. Kasi kapag toxic yung friends mo, yung kasama mo, yung laging ikaw na lang ang umuuki-uki kahit ayaw mo, ikaw ang umiintindi. Hindi ganun. Ikaw lagi yung ano eh, yung napre-pressured. Hindi ganun. Dapat yung friend, kayong dalawa, kailangan talagang tulungan, no? Hindi yung siya na lang laging iniintindi mo kasi tulungan, no? Para para yun yung kahit nag-iisa ka, mayroon kang friend na maaasahan, no, na kapag ikaw na may nalulungkot, siya naman andyan. Kapag siya malulungkot, ikaw ang andyan. Yung give and take lang. Yung hindi yung puro ano lang, iintindihin mo, uunawain mo na lang, tapos hindi ganun. Kailangan yung friends is makatulong din sa ano nyo, sa emosyon mo, no? Yung mayroon kang kapatid na close, ayun, tutulong talaga. And mayroon kang mga relatives na close. Pero kung toxic na talaga, huwag nang mamilit, huwag nang ipagpilit there. Lumayo ka na. Ha? Kung kailangan mag-isa ka na lang. Kung kailangan mong tiisin na mag-isa ka, tiisin mo na lang. Kaysa magkaroon pa ka lang mga kasamahang toxic naman, di ba? Lalo ka lang manghihina. Kasi sa buhay kailangan talaga eh. Pag uwi mo sa bahay, kailangan ay may mga kasama ka na alam mo na kakampi mo sila. Ayun. Kaya sa buhay talaga, no? Blessed na talaga yung mayroon kang pamilya o mga kapatid na kasama mo sa buhay. Kasi kung darating man ang panahon na wala kang swerte sa partner mo, andyan sila. Yun ang lakas mo. Pero kung wala kang swerte sa partner mo, tapos wala ka rin swerte sa kapatid mo, mga friends mo, i-prepare mo na lang yung self mo. Kasi the more na naintindihan mo yung sitwasyon sa buhay mo, yung alam mo wala kang totoong tao, alam mo wala kang totoong partner, alam mo lahat toxic na, lahat plastikan na. Sadya yun ang galing ang sadness, no, yung lungkot. Kasi alam mo na yung tao na nasa paligid. Nakakalungkot kasi yan eh. Sobrang nakakalungkot sa mga taong yung mga taong naka-experience ng ganyan. Mamaya na. Kasi sa buhay kailangan talaga mayroon tayong taong maaasahan natin. Kaya sa ganitong struggle sa buhay, talagang siguraduhin talaga natin na yung pagmamaniho natin ay hindi na tayo madagdagan pa yung sitwasyon, no? Sa katulad sa topic ko ngayon, kung magre-revenge ako, imaginin nyo ha, gusto kong gumanti, hindi mali kasi
Mali talaga yung gumanti ka. Yun, walang value. Tapos, hahanap ka ng iba. Mali. Mali talaga eh. Alam mo kung bakit yung mali. Kasi kailangan mo talaga yung tiisin. No? Tiisin mo talaga yung hanggang sa pagtanda mo. Kasi dito sa mundo, yung iniisip ko, temporary lang to eh. Temporary lang talaga tayo dito eh. Visitor lang tayo dito. Mamamatay din tayo. Ganun naman ha. Pag aabot tayo ng hindi tayo early age na kunin tayo ng Panginoon, tatanda at mamamatay din tayo. Yun ang ano eh, final destination mo dun. Diyan ka ba sa ni Lucifer or andyan ka ba ni God? Ganun. Kasi kung nandyan ka kung nandyan ka ni God there, hindi naman yun ibig sabihin yun eh masaya ka. Kasi talagang free yung pumunta ka, ay free yung lumapit ka kay God, yung free talaga eh, free yung wala namang babayaran ka, pero hindi ganun kamura, hindi ganun kadali. Kasi ang masarap na lang man dito eh yung tawag ng katawan, yun, maghahanap ka ng ibang lalaki, excitement, yun ang pinakamasarap dito sa mundo. Talagang ganun talaga ang pinakamasarap. Kasi lahat naman tayo eh nag-aasawa, nagkakaroon ng asawa, yung ipapakasal talaga para permanent. Kasi kung paiba't-iba ka naman ng lalaki, kasalanan yun, paiba-iba ka, parang nakakaano na din, handa yun, magkakasakit ka pa ng cervical cancer ng ganun. Kasi sa ganun dear, kailangan mo talagang mag-drive ka, magmaniho ka, dapat talaga hindi yung sino-sino lang, no? Hindi lang sino-sino, kailangan mo talaga ng permanent na partner. Kaya yun, intindihan ba yung sinasabi ko? Hindi ganun eh. Kung ganun bitaw, kung yun ang pinaka yung nagbibigay sa iyo ng lakas, nagbibigay sa iyo ng rainbow, yung pag-asa, positibo, nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, yun na naman talaga eh. Yun yung sex. Pero kung wala kang swerte doon, tiisin mo na lang talaga. Kung magre-revenge ka kasi yung tawag ng katawan mali kasi may partner ka. Yun ang measurement ng Panginoon natin, no? Yun talaga yun ang matitiis mo ba? Uy, ito si tatay talaga, oh. Yung iniinom niya. Alak. Tay, wag mong ganunin, tay. Ayaw na natay. Ayaw na natay. Ganun talaga eh. Yung si tatay talaga, ano talaga yung talagang normal lang talaga yung mag-iinom. Ayaw ng basuha, tagaan ta lang kay ako ang baso. Ako ang baso dirira. Ayaw na kay di ka nag-beer lain kayo. Labay na tuloy. Beer man na, malain ang salad.
Si tatay talaga ano eh. Ano yung iko-continue ko to ha.